Alam na po natin yung estado ng tunay na estado ng agrikultura po natin ngayon. Sabi mo nga, bagsak, mataas pa rin yung presyo ng mga bilihin. At the same time, lugi pa yung mga magsasaka po natin. Ano yung mga immediate na lang, mga at least top 2 or top 3 po na dapat po sa loob ng kanyang natitirang termino ay matugunan, no, ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa sektor ng agrikultura, kabilang na po yung ating mga magsasaka. Yeah, yung assurance na yung farm gate price maibigay sa atin magsasaka na hindi palugi, no? And of course, yung Sa linya po ng ating komunikasyon via Zoom o via phone patch, si Engineer Sedoso, Presidente po ng SINAG. Engineer, magandang umaga po. Jade at Admar po inyong mga kasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Kate at Mar, magandang umaga. Opo, Engineer, kayo ba'y napanood ho ba ninyo yung SONA, ikalimang SONA ni President Bongbong Marcos? Yeah, napanood naman. Opo, so far, ano naman po yung assessment po ninyo, lalo na sa sektor ng agrikultura? Marami ho bang good news? I think sa agrikultura, hindi siya masyadong na-concentrate itong taon, no? Compared dun sa mga previous year. Pero hopefully, ang tinatarget niya dun sa coconut and other irrigation matutupad. So far kasi medyo babagsak ang production natin ngayon itong taon na ito ibig sabihin compare dun sa mga previous year hindi masyadong attractive yung presyo ng palay, yung presyo ng farm gate price ng baboy, and so medyo bagsak tayo itong taon na ito. Nako, hindi po niya nabanggit yung pagbagsak, kundi ang sabi po niya, tumaas nga mula 2023 ay patuloy po ang pagtaas ng ani ng mga pangunahing produkto tulad ng palay, mais, asukal, baboy at manok dahil sa pinaigting po na irigasyon at mekanisasyon. Ano naman po ang reaksyon po ninyo? Yeah, siguro yung pagbigay ng data kay Pangulo hindi masyadong accurate. Ang lumaki kasi yung mga importation. Kung nakita natin yung import ng bigas, import ng manok, import ng baboy, lahat increase, no? Hindi yung local production natin. Opo, ang epekto ng pag-i-import ang nangyayari, ano ba, nalulugi ho ba yung mga lokal na magsasaka ho natin? Yes, oo. Bali, kung makita natin yung tariff, di ba, inano natin na dapat ibalik na sa 35%. Dahil yung value chain na gusto i-achieve ng administrasyon, hindi naman natupad yun, no? Yung presyo ng pagkain mataas pa rin, in spite of binaba nila yung taripa. And yung import lumaki. So ibig sabihin yung mga local producers marami nag-surrender. So dapat talaga ang economic team yung gusto ng ating Pangulo, yun ang sinusunod, no? Pero baliktad yung ina-announce ng Presidente na tulungan ang ating mga local producers sa sufficiency para galing sa atin ang pagkain, mukhang baliktad ang intindi ng economic team. Kaya yung gustong achievement ng ating presidente hindi natutupad. Opo. Ano ulit yung pinaka-pangunahing dahilan na engineer kung bakit bagsak po ngayon kung ikukumpara mo sa nakalipas ang produksyon po ng ating mga lokal na magsasaka? Yeah, for example, kung makita natin yung farm gate price nung last
last year harvest is bumagsak up to 13 to 14 pesos yung palay. So, itong taon, siyempre, kung ganun ang nangyari last year, nabawasan yung pagtanim, no? And kung yung flooded ng importation tuloy-tuloy, ang inisip nila, baka bumagsak ulit itong main crop sa presyo ng palay. Kaya takot sila magtanim. And kung ganon, hindi abante yung local production natin. Dapat yung presyo kasi kumita sila, no? Kung hindi talaga attractive magtanim. Opo. May datos ho ba kayo kung gaano kalaki, ilang porsyento ho yung pagbagsak ng produksyon ngayon, no, ng ating mga lokal na magsasaka, kung ikukumpara mo last year ba o sa mga nakalipas pang mga panahon? Yeah, kung makita natin, no, yung percentage na nabawasan is around 15 to 20%. Yun ang nakikita natin. Kung hindi tuloy-tuloy na suporta ng ating local producers, no? Sa ngayon, yung standing crop naman, naghahabol yung mga magsasaka. We hope na mag-increase pa rin yung pagtanim, no? Pero siyempre, kung ang direction ng administrasyon magtanim ng ibang crop, kasi may sinasabi sila magtanim ng ube and other crop, ibig sabihin, nagsosurrender sila sa crop ng rice. No? Pero ang gusto natin sana is tuloy pa rin yung local produce natin ng bigas. Kasi yun ang majority na nagtatanim. Yung magtanim ng other crop is pwede siguro doon sa upland area, pero doon sa lowland area talagang bigas ang tinatamnan ng ating mga magsasaka. Opo. At yung factor naman ng pagkalugi, no, ng kabuhayan ng ating mga lokal na magsasaka, mangingisda ba, ay dahil po sa patuloy na importasyon. Tama ho ba? At gaano kalaki naman po ang ikinalugi po ng mga magsasaka po natin? Malaki, no? Yun ang problema. Almost negative or break-even yung ang ano lang nila. Sa tansya po ninyo? Ang total siguro aabot ng almost sa buo, no, sa buo ng rice around 35 billion nawala. 25 billion. 35 billion. Yeah, 35 billion. Kung ikukumpara mo last year? yeah, kukumpara last year. Opo. Opo. So, ito ho ba yung dahilan kung bakit patuloy yung pagtaas ng presyo natin sa mga pangunahing bilihin sa mga produktong agrikultural, engineer? Yeah, dahil kontrolado yung importation. Siyempre, kung kontrolado yung importation, konti lang yung nag-import, doon kumikita yung mga importer. Kung makita natin kasi yung landed cost ng bigas is around 33, 34 pesos lang. Pero compare dun sa local production natin, nasa 40 pesos, no? Yung bigas, sabihin natin. Yung tariff, kung hindi pumantay, talagang malulugi ang ating local producers. And of course, lalaki yung importation. Pero yung retail, yung sinasabi natin retail, mataas pa rin, no? Hindi naman naipababa yung retail price. So ang kumikita talaga is yung mga importer. Kaya attractive yung importation, nababawasan yung local produce.
Opo. Makakaapekto rin ho ba kung sakaling ibababa yung presyo po ng mga agricultural products? Makakaapekto ho ba sa kita ng mga magsasaka po yan? Sa tingin po ninyo? Ang inaano naman natin is pagka yung presyo ng bigas maski 45 pesos, no? Okay pa rin sa mga magsasaka. Ang ayusin sana yung value chain, yung farm gate nasa 23 pesos, 24 pesos ma-maintain doon, yung retail pababa konti, at yung sa importation mabawasan, itaas ibalik yung taripa, no, sa original tariff, para at least yung balance ng import tsaka yung local production bumalik. Yun ang nakita natin. Opo, opo. Siguro, Engineer, huli na lamang, ano ho yung mensahe po ninyo sa ating Pangulo, lalo na sa natitira pong panahon, no, ng kanyang panunungkulan? Alam na po natin yung tunay na estado ng agrikultura po natin ngayon. Sabi mo nga, bagsak, mataas pa rin yung presyo ng mga bilihin. At the same time, lugi pa yung mga magsasaka po natin. Ano yung mga immediate na lang, mga at least top 2 or top 3 po na dapat po sa loob ng kanyang natitirang termino ay matugunan, no, ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa sektor ng agrikultura, kabilang na po yung ating mga magsasaka? Yeah, yung assurance na yung farm gate price maibigay sa atin magsasaka na hindi palugi, no? And of course, yung sa other agri product naman, yung first border natin dapat in-establish ka para at least yung mga sakit na pumapasok hindi matamaan ang ating local industry. And of course, ibalik na yung tarifa dun sa original para at least ito is mainganyo ulit na mag-produce yung mga local producers. Alright, Engineer, maraming salamat po sa inyo pong oras. Good morning po sa inyo.